ano, na gagawin pag na-receive nyo yung song. Kung pwede, familiarize nyo yung song. Kumbaga dapat alamin ninyo para makailingan ninyo kung paano nyo siya tutugin. Minsan, may mga mabilis sa pagpaglipat sa chords na nakasama na song. At tulad kanina, mabilis yung paglipat ng E minor sa chorus sa makalimutan. Hindi mo na pakinggan yun, hindi mo makakainin yun. Delay ang paglipat ng mga chords. Okay? Sige, last song tayo. Sige, balik tayo. Last song. Blowing in the Wind to. So, sa malibig, sa hindi na lang na yun. Hindi lang muna tayo. sunod-sunod na ay pagbilis ng likha. Ha? Yan gawin natin. Actually, yung B minor lang yung medyo bago sa atin dito eh. Di ba bago, I mean, medyo makakay lang na siya sa lahat. Yung iba, GBA lang, open chords lang. Di ba? Mabilis lang talaga yung paglipat niya. Actually, mga lang song, mabilis lang paglipat ng chords. Okay? Di ba? Pakisalo yung tuning, importante yan. Nag-dito na kayo, graduate na kayo, hindi maalam ang tune. Diyos ko. Hindi matututo kayo, kailan na kayo matututo? Nag-graduate? Okay? So, every next week, second. 1, 2. Actually, ang tunay na forma ng D minor is my bar. Okay? Full bar ang yan. Tapos magsa-start siya sa may 2. Kaso lang, baka hindi pa kaya, mahina pa ang kamay natin. Learning pa lang tayo, dito lang muna sa baba. Okay? Start dito. Tapos, second string, third fret. Second string, pangalawang string mula sa baba, third fret. Tapos, 4 and 3 strings sa fourth fret. Okay? Tingnan nyo. Dapat marunong na kayong magpasa ng chord. Chord na chord. Kumari ito. First string, second fret. Diba? First string, second fret. Mga ganon. Ang tunog ng D minor ganyan. Kung hindi kayo magbabar, isa-strum nyo lang siya from the fourth string, lahat ng tinitipan nyo. Fourth string down, parang D. D minor. Pero
Pero pag nag-full bar kayo, galing sa second dapat. Tapos nakatulan yan. Basic. Pero dito lang kayo. Okay, ito yung D minor ha. Yeah. Tanggalin, kamay. Isa ulo nyo na dito, isang tingin nyo lang sa kodigo, tapos dito nyo lang isa ulo sa kamay. Tanggalin, balik. Ulit, tanggalin, balik. Yeah. Nakalagay lang, nakaporma na oh. Pero pag tinanggalin na lang ibalik, para maglipat sa songs. Yes, sanay nyo na. Hindi na. O kaya ayusin natin. Okay, tanggalin, balik. Isa ulo na dito. Sa kamay na isa ulo, huwag nang tingin sa kodigo. Kasi titingin pa kayo sa kamay nyo at saka sa song. Tanggalin nyo na yung kodigo sa kung ano nyo. Sa reference nyo ng pagtingin. Dalawa na lang titingnan nyo. Kamay sa song, kamay song. Wala ng kodigo. Dito na kayo sa ulo sa kamay. Tanggalin, balik. Yun, maligod mabilis. O, iba. O, iba, kakapa-kapa. Isanahin nyo yung kamay nyo na kung saan yung nakahawak. Tanggal, balik. Tanggal, balik. O. Okay. Tapos, ano pa yung strings natin, chords natin na hindi alam dyan? D7. Okay. D minor, okay na tayo sa D minor ha. Sakto na. Medyo memorize na, tanggalin, balik. D minor pa rin dapat. Hindi saktong, kulang pag nakaporma lang. Dapat patulogin doon nyo rin. Kaya lang tulad ng D minor ha. Medyo malungkot siya. Sa B. Ito yung B. D minor. Lahat ng mga minor na medyo malungkot yan. Lahat ng blues. Minor blues. Hindi bulol ha. Pangit mali yan. Iba na maayos. Masakit. Masakit. Sige lang. Pero kaya nyo yan. Okay. D7. Ano yung D7 natin? Okay. Good. Ganyan. Patulogin. Tanggalin. Balik. Isa ulo na sa kamay. D7. Long 7. Ganyan o. Isang tingin sa kodigo. Tapos dito na sanayin sa kamay. Huwag nang tumingin. Isang tingin lang yan. Tapos ganito na. Kamay na. Okay? Okay. Ang di natin kasi ganyan ito. Ang D7 natin ganyan. Okay. So anong pang mahirapan nyo dyan? Okay na lahat. D7 na sa kami minor. Ang medyo lago. May A7 pa. Ano yung A7 natin? May butas sa gitna. A siya na may butas sa gitna. Hindi natin dinili pa. Okay? So 2 and 3 lang ang fingers. So 4th and 2nd string. 2nd fret. Okay? Ano yan? A7. A7 na tayo. A. A na. A. Isa ulo na sa kamay, isa ulo na, isang tingin na sa konting ko, reference lang yan. Pwede na kayo sa ulo, kamay na. Bawasan na pagtingin ang references. Okay? Yun yun. Ganyan ang style sa pag-aalam ng songs. Tingnan nyo muna. Actually, ang number 1 is alamin nyo muna yung song bago kayo mag-type sa chords. Kasi kung hindi nyo rin alam, wrong timing din kayo. Pakinggan nyo muna yung song. Sila number 1. So I hope alam nyo na lahat to kasi usual na to. Tsaka sikat. Diba? Okay. Yun umaka sa akin. Okay? No, Merry Christmas! Christmas, okay na. Teka lang sa akin. Okay na na. Sige. So, alam niyo na to G, C, medyo mabilis ang paglipat ng lahat nito. C to B minor. Sige ulit. C to B minor.
sorry, may mga kanta din na nauuna yung chords, tapos kanta. So in this case, ano yung mauna? Kanta, tapos pasok yung G. Yan. So para may ano, may dito tayo ng konti, mag-G muna tayo. Okay? Sabi ako ng stop, tapos start ng kanta, tapos may G tayo ha. Pero G tayo start. And stop. Bakit ngayon? Or is this it? Bakit? Seven na yan. Nagdating ka, di ba yun? Kaya ko. Ulit, nakuha nyo? Kira. O, bakit pa kayo bumabalik sa kundi ko? Di ba pinatapos nila na? O, i-isayo ko lang sa kamay nyo. O, electric yan. Bakit nga yun? Yun, magbilis lang yun. C tsaka B minor. Bakit puso? Stay lang. Mayroon na 7. Yung. Okay. Yun na, ulit. G. Galing na to ah. And stop. Bakit ngayon? Bakit ngayon? Sing the night.
mag-iingat kayo kasi nakakatusok yun. Okay? So, gagawin nyo, aalisin nyo muna yung strings. Mostly ng mga gitara nyo, meron mga bilog sa dito, di ba? Okay, so tinatanggal yun, yung bilog. Yung dito, may kita nyo dito. Yung iba sa inyo may ganito eh. Yung iba, yan, wala, okay lang yan. Okay. Pero yung sa iba, meron ganyan. Tinatanggal niya para makuha mong strings. Pag naputo ng strings, aalisin mo yun doon, dahan-dahan, kung may long nose ka, pwede yun ang gamitin mo kasi kung kamay, nakakatusok. Okay? And then, tapon. Okay? And then, yung strings nyo, dito unang kakabit yun. Papasok dyan, pag naipasok na yung pinakapulo niya, saka mo ilalagay itong puti na to. Sa inyo, tutusok nyo lang doon sa loob. Okay, yung sa iba ha, tusok lang yung doon. Yung pinaka-head niya. And then, ikilahin nyo lang yan. And then, ipapasok nyo naman doon sa may butas. Okay? Pag naipasok nyo ng butas, lagyan nyo ng luwag to na space. Luwagan niya lang na ganyan. Hindi mahigpit na ganyan. Medyo maluwag. And then, sa kanyang pihitin. And then, make sure na nakatama siya doon sa may dito. Tapos, pihit lang ng pihit. Pagka napihit na, medyo masikip na, kunin nyo na yung tuner. At tingnan nyo na yung tuner. Itono nyo na. Pag naitono nyo na, may panggupit na kami, may panggupit kasi kami. Eh, para magupitan nyo yung dulo, para hindi nakaganon. Okay? Para hindi kayo matusok. Ito yung dulo ng strings. So, ito yung dulo. Okay? Ito yung unang nalagay dito. Tusok doon, hinigit yun. Okay? Saka ito, lalagay doon sa may tuning case. Okay? So, lagi yan. Meron kayong isang set ng string sa bag nyo. Yan, sako, tsaka yung cake, tsaka yung module nyo. Parang yan ang magiging song hits nyo eh. Okay? Ang module na yan. Okay? So, ngayon, makikita nyo dito sa drawing. Kung magagawa nyo ito, yan, yung 1, pasok doon, 2, iikot, 3, 4, 5, isusundan nyo lang yan. Okay? Para pit na pit talaga yung strings nyo sa para pag higpit mo, walang, hindi luluwag niya na gano'n. Okay? Hindi siya luluwag. Yan, pag ginupit mo na yung excess niya, masikip na yun. Hindi na gagawin yun. Okay? Kasi yung iba kasi mali ang lagay. Ganun siya ng ganun, luwag naman ng luwag. Kasi nahihila eh. Nahihila. Pag sinunod mo to, hindi na yan mahihila. Masikip na yan. Sobrang sikip na yan. Okay? Kaya lang, pag napapit, iingatan mo pag-alis. Kasi bull-bull na doon yun. So kung may long nose, kung pwede long nose ang pang-alis mo. Ako ilang beses na ako natutusok yan. Masakit. Masakit pa yung natutusok. Okay, ganun ang gagawin natin. Okay, may may kanta? Hindi pa. Sige. Kata tayo ng bakit ngayon lala. Okay? Sige. Ito natin mo. Dito yata sa... Ito lang ba? Lagi ka na. Ay, meron ka na? 1 inch lang. Meron na meron. Sobra, sobra. Sobra. Okay. Pwede kay ano?
muna. Nasa dito. Huwag ka ng bago. Dito. Yan. Andiyan. Okay, explain ko muna, and then mamaya gagamit tayo. Okay? Hindi ginagamit ng sir. Ang kampo is a device. Yan yung kampo natin. It's a device that clamps down. Pag sinabing clamps down, kasi meron yung gumagamit sa ilalim ng gagana. Malik yun, ha? Dito ang lagay nun sa ibabaw. Okay? Dito ang lagay nun sa ibabaw. Asa na? Wala. Huwag ka na ng isa. Pala mo na, isa. Bigay mo sa akin. Wala eh. Mga isip-isip mo sa akin. Wala kasi sa loob ng bulsa ng ano. Hindi na ipakita. Ng bago ng ano. Okay. So ito kung binibenta ni Ines na ako, ito, mabigat to, okay? Pang heavy duty. So pag sinabing clamps down, dito magaling niya sa ibabaw. Okay? Ito. Okay? Pero paano ilalagay yan, make sure na ito, pisil na pisil mo to para hindi sasakit sa strength ha, kasi baka maputol yung strength ko pag kinilit mo isok-sok yan. So kailan mo na, bukang-buka yan, and then yan ha. Wala dito. Okay, and then pag nailagay, wala kang gagawin ha, makinig lang muna kayo. Spring. And then pag nailagay na yan, okay, tingnan nyo kung lahat siya tumutunog. Okay, so anong gamit ng kampo? Ang kampo, ang nagsisilbing magta-transpose ng isang tono. Okay? Isang tono. Kayo, matakas ang boses nyo sa amin ng tatlong key. Pag may binigay ako sa inyong kanta na mababa, tingin nyo, pag kinakanta ng baba naman ang binigay ni sir na tono, ito ang ginagamit yan. Okay? So, ang unang gagawin nyo is ilalagay nyo na sa third fret. Kasi mababa kami sa inyo ng tatlong key. So, mababa sa inyo yung kanta namin. Okay? Mababa sa inyo. Para tumaas yung tono na yun, ito ang gagamitin nyo. Ngayon, pag ginamit mo ang kapo, alisin ko muna ha. Pagka-ordinary, mag-GG ka ito. Okay? Ito ginagamit. Okay, di ba? Pag ginamit natin ang kapo, ito magsisilbing na ito. Okay, ito. Pasin doon, ha? Okay, for example, lalagyan natin sa third fret. So, ito na yan, ito na yan. Dito ka na mag-GG. Ito na yung G mo. Ito na yung C mo. Ito na yung D mo. Okay? Or pag nasa 5th fret ka, ito na yung G mo. Baka mamaya, nandun ka na. Ito ka nag-G. Sakol ka na yan. Ha? Okay, ito na magiging ito na yan. Kasi tataas na ang tono niya. Okay? Tataas na yan. Yan. Okay? Doon sa kantang perfect, original, meron niyang kapo dito. Si Ed Sheeran. Okay? May kapo siya dito sa first fret. Pero dahil lalaki yun, mababa sa inyo yun. Okay? So, maglalagay kayo ng kapo sa third fret. And then, tingnan nyo, pakiramdaman mo kung tama sa inyo. I found the light. Tingnan mo. Kasi mababa pa rin eh. Pas mo. Oh, pas mo to. Doon ka mag-GG ngayon. Ayan. I found the
original niya, nasa first fret, then lagay sa third fret. Pag mababa pa, lagay sa fifth. Huwag na kailangan lagpas ng fifth. Ito, huwag na. Kasi magtutunog yung ulit. Dito! Please. Nagtanit, pwede bilang ng anak, dito yun, sa fifth fret. Yan yung original. Usulit mo nga ako. Kasi utak ko. Yan, yan yung ginawa yan. Kasi ang boses niya mataas. Nung isilang nasa mundo, yan ang boses niya. Mataas eh. Yung kamay na iyong ilaw. So, nagpapaganda ng tunog, nagtatranspose ng awitin. Yan, tingin nyo, pag may kanta na mapapa sa inyo, lagay ng ako. Paano kung ang tono naman ay mataas? Ang taas naman sir, nung tono. Ganun pa rin. Ito pa rin ang nilalagay nyo. Yun pa rin nalagay nyo. Pero ang boses yun nasa lower tone na. Nasa lower na. Ito pala nalagay nyo. Ang taas eh. Sige, lagay mo rito. Tapos, imbis na ang boses mo, lagay mo dito sa mababa. Parang yung, ito kasi ang mataas eh. Ito yung do. Do, re, mi, fa, sol, la, mi. Ito yung mataas. So, huwag mo kukunin sa boses na mataas. Pupunta ka sa mababang tune. Pero ang kapo, lagay mo pa rin sa third. So, magiging tama pa rin yun. Sumubra baba. Lagay mo doon sa pick. So, mataas o mababa, maglagay ka ng kapo para makuha mo yung talagang tono. So, ganun ang paggamit ng kapo. Try nga natin. Hawakan ng kapo dito. Pag ganun. Pag ganun, ha? And then, bukang-bukang ganon, ilagay natin sa first fret. Gitna-gitna. Ilagay. Okay. First fret. Baliktad. Hindi, tama. Tama yun. Kasi iba yung kapo mo eh. Iba yan. Yan, tama yan. Tama yan kasi iba yung kapo nyo eh. Tama yan. Yan. Higit ng mo lang. Higit ng mo ha. Yan. Tama yan. Hindi. Higit na mo. Tama yan. Kasi ibang kapo namin sa akin yung dalawa eh. Yung mura yan naman. Medyo mura yan. Okay, ngayon, pag nalagay na, tingnan nyo, tumutunog lahat. Yan, tingnan nyo ha. Importante itong number 1. Tingnan nyo ha. Okay, punta na tayo sa G. Okay, so mag-G tayo dyan. Ang G natin. Nauro para makurong ng isang ate, lagay mo sa gitna ate. Huwag sa fret. Huwag mo lagay. Yan, yan mo lagay. Ayan ang magiging G natin, ha? Then C. Then C. C. Yan. Tapos B. Yan. Yan ang G natin, ha? Na-adjust. Na-adjust. Okay? Okay, inibigyan yung tamang perfect. Thank you. Dalawa
strumming natin, puro pababa. Eto, tingnan niyo yung strumming ko. Puro pababa yan, ha? Hindi yan down, up, down, hindi yan down, up, down. Okay, puro pababa, ha? Yan, puro pababa. Sabay-sabay yan tayo. 1, 2, 3, 4. Okay, stop. Kasi nabi ko stop, stop tayo. Okay. So, ang kita niya ay G, E minor, C at D lang. Apat lang yan. Paulit-ulit-ulit lang yan, ha? Paulit-ulit lang yan gagawin natin. Medyo mabagal ang lipatan natin sa verse, bibilis ng konti sa chorus, at bibilis sa pinaka-chorus. Okay? Kaya alis pa tayo pagdating ng chorus kasi mabilis ang lipat. Okay, intro tayo sa G. Ready? 1, 2, 3, 4. Stop! Bakit ito na ito? Kaya nga eh, narinig na rin. Sige nga, G nyo na dyan. Ito sa'yo. Sige nga, G mo. May connection kanina yan. Baka na wala na. Ayan. Pa. Nakasan na ang ipa, nakasan niya lang ipa. Baka hindi na maayos ipa niyo. Mali yung G nyo, ha? Oo, nanipa ko kayo sa kapo eh.